Magandang araw mga ka-solar, sumaiba na naman tayo. In this video, gagawa natin ng full setup ang 24 volts, 4.2 kilowatt na Demuda Hybrid Inverter. So meron kasi nag-request isang subscriber natin dyan, no, na Demuda na naman sir. Kasi usually ang ginagawa natin sa ating channel ay mga unearned na mga hybrid inverter. So this time gagawa natin ang Demuda ng full setup. So, isa itong 24 volts na system. So, marami din naman itong mga appliances na kaya nang patakbuhin sa bahay nyo. So, this is also ideal para sa mga mid-range na mga budget. So, tara! At ng ating mapag-usapan at magawa natin ng full setup para maging guide din sa inyo sa mga nagplano na gumamit dyan ng Demuda Hybrid Inverter. So, tara! Let's go! At ito na nga mga ka-solar. So, ang setup na gagawin natin for today is a 4.2 kilowatt na Demuda Hybrid Inverter na meron siyang kasama na 3.75 kilowatt na solar panel with 24 volts, 200 amp hour of lithium iron phosphate na battery. Okay, so simulan natin. So, ito nga pala sa Demuda DFHY 4.2 kilowatt na model ng kanyang inverter. So, ito yung kanyang itsura. So, it's a 24 volts, 4.2 kilowatt ang kanyang capacity. So, ang target natin paganahin sa setup na to is the following appliances. Meron tayo ditong 1 HP na inverter aircon, 2-door inverter na refrigerator, automatic washing machine, mga ilaw, at mga service outlets natin sa bahay. So, basically, sa mga bahay na mga di gaanong kalakihan, no, halos kaya na nito ang buong bahay nyo, lahat ng mga appliances. Kasi mostly ito naman talaga yung mga appliances sa mga hindi naman gaano kalakihang bahay. So, kaya na nito ang 4.2 kilowatt na hybrid inverter. So, ito nga pala yung diagram natin guys, mga ka-solar. So, with ATS siya, may papakita din ako later on na walang ATS. So, ito kanyang diagram. So, explain natin isa-isa ang sizing at ang specifications ng ating inverter. So, itong si Demuda, meron siyang maximum output of 4,200 watts or 4.2 kilowatt. Ang kanya namang surge handling capability is around 5,700 VA lang. So, hindi kagaya nila Unearn na meron siyang up to 2 times of its rated output capacity. For example, umaabot ng 8,400 for the 4.2 kilowatt ng mga Unearn inverter. So, for Demuda, 5,700 VA lang or it's around 5.7 kilowatt lang ang kanyang surge handling capability for around 3 to 5 seconds to cater dun sa mga motorized or mga inductive na mga loads, no, na meron siyang surge, power ups, startup surge. So, sa kanyang frequency, pwede siya 450 or 60 Hz na seto sa kanyang settings. Ang output voltage naman niya, check ko sa manual specifications ni Demuda, it's around 208 volts AC to 240 volts AC. So, nasa set din to sa settings. Nominal DC input voltage para sa kanyang battery is 24 volts. Tapos, ang kanyang maximum grid charging current is 100 amperes. Tapos, grid plus solar charging current is 100 amperes as well. So, combination ng dalawa. Since hybrid inverter itong si Demuda, 4.2 kilowatt. Sa MPPT specifications naman niya, yung maximum PV array power niya is at 5,000 watts. So, if you compare mo sa ibang Unearn at this same level, medyo maliit siya kaysa sa Unearn na umaabot yung iba ng 6,000. Pero okay na din naman yon kasi 24 volts lang din ng ating setup. So, MPPT voltage range, ito yung kagandahan ni Demuda. 40 to 450 VDC lang. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng maraming solar panel para mag-start up ang MPPT or ang inverter mo. Kailangan mo lang at least isa o dalawang panel para mag-start up ito. So, 40 volts yung start up MPPT voltage range niya. So, pwede yan kahit isa o dalawa na panel para maggumana na yung inverter na to. So, yung PV voltage max naman niya, since high frequency na inverter ito, 500 VDC pa rin, kagaya ng ibang mga high frequency inverter, kagaya ni Unearn, Day, or iba pa. Maximum solar charging current is 100 amperes. And then, for mention na to kanina, solar plus grid is 100 amperes as well. Tapos, yung maximum PV input current niya is 18 amperes. So, on the same level lang siya ni Unearn FGI DO4200 na 18 amperes yung maximum IMP para sa kada isang panel na kaya niya. So, in this setup na ating gagawin, no, pwede tayong pumili ng from 550 watts o 700 watts. Basta di lang tayo lalagpas ng 18 amperes na IMP kada isang panel. So, para gumana ito, mag-minimum lang tayo ng 2 piraso na naka-series para maabot natin ang 40 to 450 VDC na MPPT voltage range.
So, maximum naman niya is 9 pieces since 500 VOC max ito. So, maximum of 9 pieces in series connection. So, para sa setup na to, let's have this at 6 pieces solar panels. Para di naman gaanong kalakihang budget yung kailangan. So, around mid-range lang ang kanyang costing. So, for the solar panel na selection natin is gamitin natin is the Just Solar na 625 watts N-type bifacial. So, ito nga pala ang specification si Just Solar. VMP at 43.71 volts, VOC 52.27 volts, IMP at 14.30 amperes. So, pasok na pasok sa 18 amperes na maximum IMP ni Demuda. Tapos, yung ISC naman natin or short circuit current for the PV side is 15.16 amperes. Since meron tayong 6 na piraso na solar panel, times 6 lang natin itong voltage kasi voltage adds up in a series connection. So, that's a system operating voltage of 262 volts, open circuit voltage of 313 volts, tapos yung IMP at IC is stay as is since this is a series connection. So, for safety features ng ating mga solar setup, huwag niyong kakalimutan ang pag-ground ng inyong mga solar panel. So, ito po ang kung paano ka mag-ground. Kailangan mo ng ground lug, ng grounding wire, ng ground clamp, and then yung grounding rod mo. So, sundin nyo lang tong diagram o instruction na dito sa picture. And then, highly recommended for the PV side pero optional naman siya. Di naman siya talaga requirement para sa mga solar setup. Maraming mga installer na di gumagamit nito o yung mga DIYers kasi nga mahal itong isolator switch. So, pero kung gamit ka nito, let's have the 30 amperes 1000 VDC IP65 rated na isolator switch para meron siyang IP65 or waterproof na siya. Dust and water resistant, bale. Hindi pala waterproof. And if di ka gagamit nito, you just attach directly the PV string to the 20 amperes na DC MCCB. So, ito yung computation niya since ang ating panel, solar panel natin, is 14.30 yung IMP. Multiply lang natin by the 1.25 na safety factor. It's around 17.88. So, ang ating DC MCB is 20 amperes. Ang gagamitin po natin dito is 12 AWG na PV twin core. Kasi meron siyang ampacity na 20 amperes. Pero if mas mahaba ang mga wire runs mo, if malayo ang solar panel, lalagyan na papunta sa iyong setup na lugar, it's advisable na mag 10 AWG lang kayo para lesser yung voltage drop for longer wire runs. For the inverter battery connection naman, yung gagamitin natin dito na wire is 2/0. Kasi nga, based dito sa computation natin, 4,200 watts, yung rated output power divided by 24 volts battery voltage, that's a total of 175 amperes na maximum current draw na kinukuha ni inverter sa battery kapag na-maximize natin ang kanyang 4,200 watts na rated output capacity. Then, consider na lang din ang ating safety factor of 1.25. That's around 218, pero round down na lang natin to 200 amperes na MCCB. So, okay na dito ang 200 amperes na MCCB. Since it's 200 amperes, need natin ng mataba na wire. Kaya 2/0 or 70 square millimeter yung gagamitin natin for higher ampacity. For the DC SPD naman, I have been mentioning this sa my previous video na merong iba't ibang klase na SPD. Meron tayong SPD na naka T1 or T2, T1 or and T2. So, if T1 or T2 ka, you can put it, i-parallel mo, either sa line side or load side. Pwede siya, both or either. Pero kung T1 lang, sa line side mo lang talaga siya ilalagay. Pero kung T2, type 2, load side only. Tapos, gamitin mo na wire size is 10 gauge wire size for the grounding. Same din naman sa AC SPD, ito kanyang mga specifications. And use 10 gauge na ground wire. For the inverter AC output naman, sa kanya talagang AC output sa kanyang inverter after the inversion process of DC to AC, ito ang kanyang maximum AC output. So, isang AC output lang to siya, no? Di kagaya ng mga 48 volts ni unearn na merong dalawa. So, 4,200 divided by lang natin ng 220 volts. So, that's around 19 times the safety factor of 1.25. Then, we have 25 amperes of AC main breaker. Yung gagamitin natin na wire dito is 10 gauge THHN or yung fire retardant rated
na wire. Meron siyang 30 amperes na ampacity. So, kayang okay na yun na mataba yung wire natin tapos undersize yung kanyang breaker para if ever magka-short circuit, di pa masusunog si wire, magti-trip na yung breaker. Kasi nga, if malaki yung breaker mo, maliit yung wire, if magka-short circuit, masusunog na lang yung wire mo, yung breaker mo, di pa magti-trip. So, yun yung parang safety mechanism niya. Kaya dapat mataba yung wire ginagamit natin, mas malaki ang ampacity ni wire kaysa sa breaker na ating gagamitin. So, ito naman sa inverter AC input, since 4,200 watts lang yung load natin at maximum, tapos 24 volts lang din naman ito, ang gagamitin natin is 30 amperes na breaker size para sa AC input from grid papunta sa ating hybrid inverter. So, yung gagamitin din naman na wire is 10 gauge THHN na merong 30 amperes ampacity. So, ito yung wire na gagamitin natin sa pag-connect from grid papunta sa AC input na slot ng ating hybrid inverter na si Demuda. Again, don't forget to put AC SPD to parallel with this breaker for safety features. Safety measurements, okay? So, ito na nga guys, sa mga hinihintay ng iba. Ito yung ating diagram for this Demuda na setup. Meron po itong ATS kasi meron ako papakita sa sunod na slide na walang ATS. So, since gumagamit tayo ng external ATS dito, di na natin lalagyan ng AC input. Kasi si AC input rin naman is ng mga hybrid inverter, it still works the same mechanism as para siyang internal ATS na kapag nalobat si battery, didiretso nang ipa-bypass ni inverter from grid papunta na direct sa load natin. So since maggagamit naman tayo dito ng ating ATS, di na lang natin lalagyan ng AC in itong si Demuda. So parang ganun. So as you can see naman, meron tayo ditong 6 na solar panels na 625 watts. Yung wire natin na PV wire, it's 12 gauge. Meron tayo ditong DC Isolator Switch, yung 20 amperes na DC breaker, tapos ang ating DC SPD. And then 12 gauge na wire naman yung ginagamit papunta sa ating PV input slot ni inverter. Then ang ginagamit natin dito na MCCB for the inverter to battery is 200 amperes na merong 2/0 gauge na wire, yung makapal na wire, 70 square millimeter. Yung battery naman natin is 25.6 volts, 200 amp hour. So dito naman sa AC side, ang ating main breaker is 25 amperes, 10 gauge yung wire niya. So if ganitong ATS yung gagamitin nyo, ito ang kanyang wiring. So dito nakalagay yung priority source, yung solar mo, tapos dito naman sa baba ang kanyang backup source or yung grid. So for the grid, gamit natin is 30 amperes, tapos 10 gauge na wire. Tapos sa load naman natin, papunta sa ating distribution box, papunta sa bahay, is 10 gauge din na wire. Okay? So, eto siya guys for with ATS. If di ka naman gagamit ng ATS, gagamitin mo yung AC input slot ni Demuda Hybrid Inverter, ito naman yung forma niya. So, still the same sa DC side, same features as pinakita ko kanina. Yung nag-iba lang is nilagyan natin ng AC in, which is nandito banda. Papunta sa AC slot ni Demuda dito. Then still 2/0, 200 amperes. At ito yung breaker sizing or arrangement or wiring ng ating distribution box papunta sa different loads ng ating bahay. So, meron tayong 10 gauge na wire, 25 amperes na main breaker, nakakonect siya sa ating wattmeter. Tapos, ati lang siyang ipinarallel, no, para mag-jumper dito sa ating iba't ibang mga breaker. So, meron tayong ditong 20 amperes for the 1 HP AC aircon natin na inverter. 20 amperes for the outlets, mga service outlets natin sa buong bahay. Then, 16 amperes for the washing and ref. Kasi usually si washing, it's just around 450 watts to 900 watts. Tapos, si ref naman is around 100 to 200 watts lang at maximum. So, di mo kailangan ng gaanong malaking breaker. So, enough na si 16 amperes. Sa akin nga dito sa aming bahay, 10 amperes lang yung breaker ko for washing and ref. And okay naman siya. Di na naman siya nagno-nuisance strip. Tapos, itong si, lastly, for the lights, 10 amperes lang ang gamit natin kasi mga light bulb natin sa bahay, for example, meron tayong tig 10 piraso na 10 watts, it's just around 100 watts lang, di siya ganong kalakihan. So, okay na to. So, ito yung forma niya guys, if wala siyang ATS. So, pwede nyo itong gayahin, pwede nyo itong kopyahin na setup, kasi
para sa mga nagbabalak ng 24 volts or sa mga nagbabalak na gumamit ng Demuda 4.2 kilowatt hybrid inverter. So lastly naman sa costing, so magkano bang aabutin presyo kapag ganito na setup ang gagamitin mo or ang gagawin mo? So let's go. So unang-una si Demuda hybrid inverter, I've searched sa Shopee. It's around 14,000 ang kanyang price. For the solar panels, it's around 6,000 pesos for each solar panel. Meron tayo ditong 6, so that's around 36,000. Battery, for example, si Pony na 24 volts 200 amp hour is around 30k plus. So let's just have it at around 35,000. Electrical wiring for both DC and AC, kasama din dito yung battery cable, yung PV wire, yung wiring ng ating mga distribution boxes. So let's say na lang it's around 10k, and then si mounting materials para sa pag-mount ng ating solar panel dun sa bubong, which is 6 siya ng solar panel. And kada solar panel, kailangan mo ng 2 aluminum railings na nakaparallel, parang ganun. Sa current pricing, I've checked mga around 500 pesos na yung kada isang 1.2 meters na aluminum railings. So if kailangan mo ng 2 kada panel, so that's around 1,000 pesos. Tapos meron kang 6 na panel, so that's around 6,000 pesos. Bibili ka pa ng grounding lug, ng end clamp, mid clamp, ng L-foot, at kung ano pa. So it's around na lang 8,000 pesos. So that brings us the total to 103,000 pesos. So mahal naman talaga magpa-solar, guys. It's an investment sa pera natin. Pero it's a valuable investment kasi first, di ka na magkaka-brownout sa bahay mo. Second, di ka na maapepektuhan sa changing prices ng kuryente natin, lalo na sa Meralco no, napakamahal ng kuryente. So parang ganun. So worth it one time lump sum na investment si 103,000. So if DIY lang po ito, pero if magpapa-installer ka, of course, mas mahal pa yung babayaran mo. Pero if DIY naman, around ganito na pricing yung expected or budget mo na kailangan mong ihanda for this kind of setup. Pero marami na naman itong mapapatakbo na device sa bahay mo. As mentioned, as napakita ko kanina sa ating example, kayang-kaya na yun ng 4.2 kilowatt na Demuda inverter. Mas maganda nga if lalakihan nyo ang battery para totally off-grid na talaga kayo. So, this is the pricing for 24 volts 200 amp hour lang. And si 314 amp hour na 24 volts, it's around 50,000. I've checked with James Watt. It's around 55,000. So, add ka lang ng 20,000. So, at 123,000, meron ka ng 314 amp hour 24 volts na battery. So, that's around 7 kilowatt of battery storage. So, malaki-laki na yun, guys. So, kaya mo nang mag-off-grid sa bahay mo. Okay, so yun lang. I hope na may natutunan kayo in this video. And I hope na nakatulong sa mga gustong mag-set up dyan ng mid-range na budget. So, prepare na kayo ng 103,000 for your Demuda 4.2 kilowatt hybrid inverter. Lahat po ng links at lahat lista ng materyales na kailangan nyo bilhin for this setup ay nakatag na po dito sa aking YouTube video, and I've also placed the list of links, Shopee links dito sa ating description at sa comment section. Okay? So, I'll see you in the next one, and thank you for your support. Bye-bye.